Ang Beermen na pilit na binaabao ng hotshots ay paulit-ulit pa rin sa pagbangon, wala silang panahon para pumikit dahil hinahanap nila ang tamang pagkakataon, para lutuin ang manok sa loob ng pugon. Gamit ang kanilang abilidad ay nakakuha sila ng oportunidad, at ang takbo ng laban ay kanilang binaliktad. Sa paglabas ng laro nilang dekalidad ang Magnolia ay pinauwi ulit nila na sa wing palad. At ang San Miguel ay kinuha na ang championship trophy, wala ng Game 7 na magaganap katulad ng sinasabi ng nakararami, matapos ang 1-4-1 o 2 na panalo para isarado na ang series. Muling pinatunayan ni CJ Perez kung bakit siya ang hinirang na best player of the conference, matapos niyang umiskor ng 28 points sa 9 of 15 shooting sa field, kabilang ang 3 3-point shot. Ang 12 ay ginawa niya sa huling quarter para tulungan ang Beermen na makumpleto ang comeback, pagkatapos ang kanyang mabagal na first half, kung saan ay nagtala lang siya ng 4 na puntos. Nag-ambag naman si Jericho Cruz ng 12 points, 2 gabi makaraan ang kanyang napakahusay na laro, ang 9 na puntos ay inihatid niya nung fourth quarter, kung saan ay in-outscore nila ang Hotshots, 31-20. Ang 20 points ng Magnolia sa final frame ay ang pinakamababa nila sa 4 na quarters, ang unang 3 period ay kanilang kinuha, ngunit hindi na nila nagawang ipagpatuloy pa yon hanggang dulo ng laban. Nagpamalas ulit ng double-double si Junmar Fajardo, with 19 points 12 rebounds, mayroon din siyang 2 steals at 2 blocks, siya din ang naging sandalan ng Beermen sa first half upang hindi makalayo ang Mags. Patuloy pa rin ang pagdugo ng opensa ni Benny Boatwright, siya ay mayroong 19 points, 7 points lang ang iniskor niya sa unang 24 na minuto ng laro, at sa final period ay umiskor lang siya ng 4 points. Siya din ay 1 of 8 sa 3-point territory, 33% lang ang shooting niya overall, ngunit sa kabila nun ay maganda pa rin ang naging impact niya sa laro na +7 on court, ang ikatlo sa kanilang koponan. Ang kanilang kapitan na si Chris Ross ay ibinigay na ang kanyang magandang laro para sa kanilang title clincher, siya ay may average lang na halos 2 puntos sa serye, pero sa Game 6 ay gumawa siya ng 2 3-point bomb ang kanyang pinakawalan sa fourth quarter, ang una ay sa pagsisimula ng period upang ibaba sa 6 ang kanilang hinahabol, at ang ikalawa ay sa dulo ng laro para makuha nila ang kalamangan. Umiskor naman si Paul Lee ng 25 points, ang 12 ay galing sa 3, para pangunahan ang Magnolia, na ginawa ang pinakamataas nilang puntos sa buong serye, para makipagsabayan sa malakas na opensa ng SMB. At ginawa nila ang 102 points kahit na hindi masyadong naramdaman si Tyler Bay na mayroon lang 18 points sa kanilang do-or-die game, 2 lang ang kanyang ginawa sa buong fourth period. Siya ay hindi naasahan ng Mags kung kailan kinakailangan nila ang kanyang bangis, upang mapuwersa nilang madala sana ang serye sa Game 7. Hindi pinayagan ng Beermen ang Magnolia na iwanan sila sa opening frame, ang 8 abante nila ay ibinaba nila sa 4, subalit pagbalik ng Hotshots mula sa timeout ay agad nila itong pinaabot sa 9 na puntos. Ngunit ang San Miguel naman ang nag-regroup matapos nilang maramdaman na kinukuha ng Mags ang momentum, at pagbalik nila sa court ay ibinaba ulit nila sa 4 ang pagitan ng score. Bumato ng 3 si Don Troliano sa ika-7 minuto ng second, upang mahawakan ulit nila ang kalamangan mula nung simula ng laban, pero hindi rin yun nagtagal sa kanilang mga kamay, dahil binawi yun agad ng Mags. Dahil sa effort nila Halalon at Sanggalang ay naibalik nila sa 7 ang kanilang abante, at sa tulong ni Lee na gumawa ng 7 sa huling 3.5 minuto ng first half, ang kanilang distansya ay umabot ulit sa 9. Pero salamat sa malakas na second quarter ni Fajardo, dahil binuhat niya sa kanyang balikat ang Beermen, upang hindi sila maiwanan ng husto ng hotshots bago sumapit ng halftime. Ang huling 8 puntos niya sa period ay kanyang ginawa upang sabayan ang rally ng Mags, para hindi na lumaki pa sa double digits ang kanilang hahabulin kapag nagsimula na ang second half. Ang unang double-digit lead sa laro ay ibinigay ni Baroka sa Magnolia, mula sa kanyang pull-up jumper galing sa transition, ang kanilang kalamangan sa third ay naging 11, at yon ay pinaabot pa ng 13 ni Bay. Matapos na ibaba sa 7 ni Perez ang distansya ng manok, ay ibinalik ulit yon ng Hotshots sa 12, sa sumunod na pagtatangka ng Beermen na umangat ay ginawa namang 13 yon ng Hotshots bago gawing 9 ng SMB. Ang momentum ng San Miguel ay winasak ni De La Rosa, tumira siya ng 3-pointer sa corner upang dalhin ulit sa 9 na puntos ang kanilang abante, 6 na minuto pa ang natitirang oras sa laban.
Patuloy pa rin sa pag-aahon ng Beermen kahit pilit silang nilulubog ng Magnolia. Pagpasok ng huling 3 minuto ay nakadikit na sila sa 3 puntos, ngunit si Lee ay sinagot sila ng 3-point shot. Pero ang naging sagot ng Beermen sa big shot na ginawa ni Lee ay 5 magkakasunod na puntos upang lalo pa silang makalapit sa isa, wala ng 2 minuto ang natitirang oras. Hindi na ipasok ni Bey ang isa sa kanyang 2 free throws, kaya naman sa pagbitaw ni Ross ng 3 sa corner ay nakuha na nila ang 1 puntos na abante. At dahil sa turnover ng Mags sa kanilang possession ay bumalik ang bola sa SMB, at ang kanilang kamalian ay sinuklian ni Perez ng bomba para sa kanilang 4 na kalamangan. At sa sobrang kaba ng Magnolia ay hindi nila nagawang maipasa ang bola mula sa inbound, dahilan upang matawagan sila ng violation, na binawi naman nila sa kanilang depensa. At sa sumunod nilang opensa ay nagawa na nila ito ng tama. Sa pagbitaw ni RS Dionisio ng 3-pointer ay naibaba niya ang lamang ng Beermen sa 25 segundo na lang ang nalalabing oras. At sila ay nagkaroon pa lalo ng pag-asa, nang hindi na ipasok ni Perez ang 2 niyang free throw, subalit ang rebound ay hindi naman nila nakuha, at sila ay naubusan pa ng ilang segundo bago nila ma-foul si Cruz. Maganda ang naging simula ni Hal Alon, siya ang nagdala ng kanilang opensa sa umpisa ng laban. 11 points ang kanyang ginawa sa unang 2 quarters, pero 1 puntos na lang ang naitala niya sa second half. Siya ay mayroon ding 9 assists at 4 rebounds, si Ian Sanggalang ay gumawa ng 16 points at nagbigay din ng 5 assists, habang siya ay naglalaro na nasa foul trouble. Ganun din si Mark Baroka na na-fouled out naman, tinapos niya ang laro na may ambag na 11 points, 4 rebounds at 3 3-pointers. Ang bench ng Mags ay umiskor ng 36 points, karamihan doon ay galing kay Lee, at pagkatapos niya ay 2 players na lang ang nakascore sa kanilang second unit. Umiskor ng 9 points si Rome De La Rosa, at tumira din ng 57% sa field, subalit siya ay may negative impact sa kanilang laban, dahil ang hot shots ay -22 pag nasa court siya, ang pinakamataas sa lahat. Ang bench ng Beermen ay nakagawa din ng 36 points, pero balanse ang pinanggalingan ng mga puntos na yun. Bukod kila Cruz at Ross ay umiskor din si Don Troliano ng 10 points at tumira ng 2 tres. Ang Beermen ay naghahabol sa halos buong laro, 4 na puntos ang pinakamalaki nilang kalamangan, at yun ay nakuha lang nila sa dulo ng laro. Habang ang Mags ay nasayang ang ilang beses nilang pag-abante ng double digits, hindi nila ito naalagaan mabuti, at hindi nila naisarado ng maganda ang kanilang laro.